Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay nagluto nga ako ng gulay na balatong o munggo. At kinabukasan ko na nga yan na blender at nang lumamig ay inilagay ko na lamang sa rep. Lahat nga ng niluto ko ay binlender ko at pati nga mga dahon-dahon ay kasama din kaya naman green na green ang kulay. At sa dami nga ng aking naluto ay nakadalawang batch ako ng pagsasalang. At yan yung kapartner ng munggo soup ni Lola, solet at schnitzel tiras. Para yan sa kanilang pananghalian at inuna ko nga muna yung dalhin habang pinapainit ko pa yung munggo soup. Paborito nga nila ang mga pagkaing may sabaw lalo na ang gulay. Araw-araw ay kumakain sila ng gulay kaya naman mahaba din ang kanilang buhay. Ayan at ready na ang ating munggo soup o marakadashim ang tawag dito. Masarap nga yan at malasa at napakasustansya din. Green na green nga ang kulay at akala mo yung matcha flavor. At pagkatapos kong dalhin ang pagkain ni Lola sa kanyang kwarto ay inihanda ko na din ang pagkain ni Nili. Schnitzel tiras at mashed potato naman ang kapartner ng kanyang munggo soup. Kain tagula, balatong. Maukal sila. Kain tagula, balatong. Happy na naman si Nilush dahil oras na naman ang kainan. Tamang-tama nga din yan para kay Nili dahil sabi ng kanyang doktor ay pakainin daw si Nili ng mga green na gulay. Kain tagula, balatong. Dati abo, Nili. Ganyan ka mga. Masarap. Ay sarap na sarap si Nili at happy tummy na naman si Nilush for today's video. At kahit nga si Lola ay gustong-gusto din ang aking niluto. Pero sa totoo lang ay masarap nga dahil malasa ito. At yung dahon ng dill ang pinaka nagpasarap dyan. Buti na nga lamang at natutunan ko yan lutuin at hindi na ako mahihirapan mag-isip kung anong soup ang ibibigay ko kay Lola para sa kanyang pananghalian. Dahil yung araw-araw nila na kinakain na zucchini soup ay para naman yung sa kanilang umagahan. Bukod nga sa napakasustansya ay hindi rin kamahala ng mga sangkap na aking ginamit. At ang isa pa ay hindi din mahirap lutuin. At sa dami nga ng aking naluto ay ilang araw na nilang pagkain yun. At basta ko na lamang ipapainit. Kaya naman sa mga mahilig sa gulay lalo na sa munggo ay pwede nyo yan subukan at siguradong magugustuhan nyo. May nabasa ako dati na comment na healthy daw ang pagkain ng aking mga alaga pero bakit ang lalaki daw nila? Isa sa dahilan kung bakit malalaki o malulusog ang aking mga alaga ay dahil nasa lahi nila. Yun nga ang anak ni Lola na panganay na si Talia ay vegetarian yun at talaga namang vegan. Hindi siya kumakain ng kahit ano na galing sa mga hayop tulad ng karne, itlog at mga dairy products. Tulad ng cheese at gatas. At nagpapasting pa nga yun at hindi kumakain ng isang araw at tubig lamang ang kanyang iniinom. At pag ganun nga ang diet ng isang tao ay iisipin natin na payat ito. Pero yung anak ni Lola ay hindi at mas malaki pa nga siya kaysa kay Nili. At ang mas nakakalungkot pa ay magsi-65 years old lamang siya nung namatay at biglaan nga. Kaya naman kahit gaano pa tayo kaalaga o ka-healthy ang ating kinakain ay pag oras na natin talaga ay oras na. Pero syempre kailangan pa din nating alagaan ang ating sarili para sa huli ay walang pagsisisi. Ay siya, hanggang dito na lamang ating kwento for today's video at shoutout time na! Shoutout po sa Manguba family ng Ginatilan, Cebu. Shoutout po kay Melanie Kayabyab ng Pampangan. Shoutout kay Alora and Ezekiel na laging nanonood mula sa kanilang mami na si Risa Bueno. At shoutout po kay Raven Makatbag. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!